Dalawang sangkot umano sa iligal na droga ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Pangasinan. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Habang naglalakad sa Barangay Kasantaan sa Urdaneta City, Pangasinan si Lourdes Panlilio kasama ang 3 anak, bigla siyang pinagbabaril ng mga lalaking nakamotorsiklo. Base sa investigasyon ng mga otoridad, pauwi na noon na mag-iina. Kinausap pa raw ng mga salarin ng biktima bago nila ito binaril. Siya lang naman kasi akay-akay niya yung mga bata pero parang hinaplos-haplos pa yung mga bata na parang inilalayo doon sa kuwandel. Binaril na po. Nakaligtas naman ang 3 anak ng biktima. Ayon sa pulisya, nasa top 6 priority target list ang biktima. Pero ang mga kaanak ng biktima, hindi raw tiyak kung sangkot nga ba si Panlilio sa illegal na droga. Ewan ko kung totoo. Ganon. Ewan ko basta minsan kasi dun sa amin, pagkuan biro-biro, ganon. Hindi ko alam kung totoo. Ganon. Baka nga, kundi yung mga ibang kasamahan niya, may mga ibang grupo din na sumasakay sa ganitong pangyayari na bibira sila dahil ang alam nila is i-blame lahat sa amin. Mga salaring sakay rin daw ng motorsiklo ang namaril sa tricycle driver na si Rachel Agpuon sa bayan naman ng Kalasyaw. Ayon sa pulisya, nasa makeshift waiting shed si Agpuon ng pagbabarili ng mga salarin. Dead on the spot si Agpuon na nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo. Ang posisyon nila is nakatalikod lahat. Nakaharap dun sa tibing dala nung kasama nila. Nung dumating kaya walang nakakilala dun sa riding and tandem kasi nakatalikod nga. Ayon sa pulisya, nasa drugs watchlist nila si Agpuon. Nakuha sa crime scene ang 2 basyo ng caliber 40. Actually, yung victim is nasa watchlist namin siya. And actually, so far hindi pa siya sumusurrender. Wala pa dahil ang sabi nung tito nakausap ko kahapon, nagbabagong buhay na kaya hindi na nagsurrender. Patuloy ang investigasyon ng Kalasyaw Police para matukoy ang mga salarin at kanilang motibo sa krimen. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.